Si Akira ay isang introvert na palaging tahimik sa eskwelahan. Nagbabasa siya ng isekai manga tuwing recess para malibang ang sarili. Sinusubukan niyang ilihis ang atensyon sa ibang bagay, pero may kakaiba siyang kutob na may masamang mangyayari. Biglang nag-glitch ang kanyang cellphone at may lumabas na itim na tinta sa kisame ng silid-aralan. Ang tinta ay bumuo ng isang magic circle na siyang nag-teleport sa mga estudyante sa isang kakaibang lugar. Natuwa silang ligtas pa rin sila, pero nagtataka sila kung saan sila napadpad. Isang priest ang lumapit at nagsabi na nais silang makausap ng kanilang hari, at siya'y tumabi upang magbigay daan sa hari. Nagtanong ang mga estudyante kung anong nangyayari, ngunit pinatahimik sila ng priest at inutusang makinig sa hari. Nagpasalamat ang hari sa kanila sa pagtugon sa kanyang tawag mula sa ibang mundo. Ipinahayag niyang nasa isang mundo na ngayon sila na tinatawag na Mergan, at kasalukuyan silang nasa pinakamalaking bansa sa human continent na tinatawag na Rides. Ipinaliwanag ng hari na sila ay inaatake ng mga demon at kaya sila'y humiling ng isang hero mula sa ibang mundo na may kapangyarihang talunin ang Demon Lord. Napagtanto ni Akira na nasa isang mundo na siya na tila kuhang-kuha sa mga binabasa niyang kwento. Ipinahayag ng priest na nais nilang tukuyin kung sino ang hero sa mga estudyante gamit ang isang crystal ball. Sinabi niyang isa lamang ang maaaring maging hero sa kanila, kaya isa-isa silang tinawag upang sumailalim sa pagsusuri. Lumapit si Wok at inilagay ang kanyang kamay sa crystal ball. Inutusan siya ng priest na gamitin ang kanyang isipan upang itanong ang kanyang status, at doon ipapakita ng crystal ball ang kanyang class. Sumunod si Wok at lumabas sa crystal ball na isa lamang siyang level 1 animal trainer. Nadismaya siya sa resulta, ngunit sinabi ng priest na mas mataas pa rin ang stats niya kumpara sa karaniwang tao sa kanilang mundo. Tiniyak nito na maaari pa rin siyang maging isang alamat tulad ng hero kaya't medyo gaman ang kanyang pakiramdam. Sunod na lumapit si Yuki at lumabas sa crystal ball na isa siyang level 1 disenchanter. Sumunod naman si Tomoya at ipinakita ng crystal ball na isa siyang level 1 knight. Sinaliksik ni Shiori ang kanyang class at nalaman niyang isa siyang level 1 healer. Ibinunyag ng priest na pwede palang makita ng lahat ang kanilang status nang hindi hinahawakan ang crystal ball basta sabihin lang ang status command. Sinubukan ito ng buong klase at lumabas ang kanilang class description sa isang screen. Sinabi ni Nanis kay Akira na isa siyang wind mage at tinanong kung anong class ang nakuha ni Akira. Sumagot si Akira na isa siyang assassin at hindi ito ikinagulat ni Nanis dahil ni minsan ay hindi niya namalayang kaklase pala nila si Akira hanggang sa araw na iyon. Nawalan ng pokus si Akira sa usapan nang mapansin niyang malayo ang agwat ng kanyang stats kumpara sa taong sinusuri gamit ang crystal ball. Pinilit niyang intindihin kung bakit mas mataas ang kanyang stats gayong sabay-sabay naman silang na-teleport sa mundong ito. Lumapit si Tsukasa sa crystal ball at lumabas na siya ang hero. Hindi na ito ikinagulat ni Nanis dahil athletic at matalino si Tsukasa, pero nagulat si Akira dahil mas mataas pa rin ang kanyang stats kaysa sa itinanghal na hero. Hinikayat siya ni Nanis na siya naman ang sumunod para masuri, pero nagalinlangan si Akira dahil wala pa siyang sapat na kaalaman sa bagong mundo at ayaw niyang ipakita ang kakaiba niyang lakas dahil sa takot sa maaaring mangyari. Napansin niyang may kakayahan siyang itago ang kanyang presensya kaya agad niya itong ginamit. Nang lingunin siya ni Nanis para sabihing turn na nila, hindi niya na ito makita kaya't siya na lang ang sumalang. Ipinahayag ng priest na bibigyan nila ang mga estudyante ng kagamitan na akma sa kanilang class ngayong tapos na ang appraisal. Inakay nila ang mga estudyante papunta sa isang silid at tahimik lang na sumunod si Akira sa likuran. Nadaanan ni Akira ang isang Knight Commander na nakaramdam ng kanyang presensya pero hindi ito ipinahalata. Habang naglalakad sa pasilyo, napansin ni Akira ang isang nakatagong kamera sa pader kaya agad siyang nakaramdam ng pagdududa dahil tila minamanmanan sila. Nakakita siya ng isang liblib na silid at kumuha ng kapa na angkop sa isang assassin. Nagpa siya siyang tumalon palabas ng bintana at mag-ikot sa kastilyo para mangalap ng impormasyon. Madali niyang inakyat ang tuktok ng kastilyo pero bigla siyang nakarinig ng mga boses mula sa study ng hari kaya agad niyang inactivate ang kanyang concealment spell. Nakinig si Akira sa pag-uusap ng hari at ng prinsesa. Masaya ang hari na maayos na umuusad ang kanilang plano at pinaalalahanan ang tagapag-alaga na ilayo ang mga estudyante sa Castle Archives upang hindi nila matuklasan ang tunay na balak.
Sumang-ayon ang tagapag-alaga at umalis, dahan-daang lumapit si Akira sa hari habang hawak ang kanyang dagger at naisip niyang patayin ito upang pigilan ang kanilang plano, ngunit sa huling sandali ay nagbago siya ng isip at bumalik sa kanyang silid. Kinaumagahan, inihandog sa mga estudyante ang isang engranding piging. Gumalaw si Akira sa paligid habang naka-activate ang concealment spell at nagnakaw ng kaunting pagkain upang makakain. Nag-isip siya kung dapat na ba niyang i-activate ang kanyang spell at sabihin sa klase ang lahat ng nasaksihan niya kagabi. Pinag-iisipan niya kung paano niya mapapaniwala ang iba dahil sigurado siyang hindi siya agad paniniwalaan. Biglang tumayo si Tsukasa at nagbigay ng talumpati, hinimok niya ang lahat na gamitin ang kanilang powers upang tumulong sa mga tao sa bagong mundong ito dahil nabiyayaan sila ng supernatural abilities nang ma-teleport sila roon. Nakiusap siyang tulungan siya upang sama-sama nilang talunin ang Demon Lord. Lahat ay pumayag na tumulong kay Tsukasa at napagtanto ni Akira na siya lang ang tanging nakakaalam na ang hari at ang prinsesa ay hindi talaga kakampi. Matapos ang almusal, lumabas ang klase sa training grounds at ipinakilala ng Knight Commander ang sarili niya bilang Siran, at si Hill bilang kanyang vice. Ipinaalam niyang isang buwang training ang gagawin nila bago sila dalhin sa isang dungeon upang subukin ang kanilang kakayahan. Nagpasalamat ang klase sa kanyang kagandahang loob na pagsasanay habang si Akira naman ay nagpasya na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa kastilyo para sa karagdagang impormasyon. Bigla na lang tinawag ni Siran si Giles upang siyang manguna sa training ng mga estudyante at saka umalis para sundan si Akira. Pumunta si Akira sa fountain sa courtyard pero bigla siyang tinawag ni Siran. Inakala ni Akira na nag-deactivate na ang concealment spell niya matapos maabot ang maximum duration nito, pero sinabi ni Siran na naka-activate pa rin ito. Ipinaliwanag niya na meron siyang special eyes na nakakakita ng temperature kaya natunton niya si Akira kahit naka-cancel pa ito. Napagtanto ni Akira na may problema siya at naghanda siyang patayin si Siran kung kinakailangan. Ngunit minamaliit lang ni Siran ang kanyang pag-aalala at tiniyak sa kanya na hindi kailanman makakarating sa mga hari o prinsesa ang kanyang lihim. Nagulat si Akira dahil inakala niyang tapat si Siran sa hari, pero ibinunyag ni Siran na mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inaakala. Umupo si Siran at nakipag-usap kay Akira, at dito inamin ni Akira na hinahanap niya ang Castle Archives dahil wala siyang alam tungkol sa bagong mundong ito. Nagtaka si Siran kung anong level na ng concealment skill ni Akira at sumagot itong maxed out na ito, ngunit sinabi rin niyang level 1 pa lang ang ibang skills niya at wala siyang ideya kung paano ito mapapalakas. Sinabi ni Siran na hindi niya matatagpuan ang kasagutan sa archives, kaya inalok niyang siya na lang ang magturo ng mga kailangang malaman ni Akira. Sa puntong ito, ipinagtapat ni Akira ang tunay na dahilan kung bakit niya gustong makita ang archives, nais niyang makahanap ng paraan para makabalik sa kanyang mundo dahil may pamilya siyang naghihintay sa kanya. Tinanong niya si Siran kung may alam ba siyang paraan, pero inamin ni Siran na hindi niya ito matutulungan sa bagay na iyon. Paliwanag niya, tanging kapag naging sapat na malakas si Akira upang malampasan ang sino mang hahadlang sa kanya, saka lang siya makakahanap ng paraan pauwi. Inalok ni Siran si Akira ng training, pero sinabi ni Akira na ayaw niyang tumanggap ng pabor ng libre. Kaya humiling si Siran ng mga kwento tungkol sa dati niyang mundo bilang kapalit, at pumayag naman si Akira. Nagsimula silang mag-training at binigyan ni Siran si Akira ng karagdagang impormasyon tungkol sa mundong kanilang kinalalagyan. Ibinunyag niyang may mga demons, elves, at beast folk sa mundo, ngunit nakatira ang mga ito sa ibang kontinente. Nagduda si Akira kung magiging kapaki-pakinabang ang training, pero sinabi ni Siran na tanging sa pamamagitan lamang ng training niya ma-upgrade ang kanyang skills, habang ang pagpatay ng monsters ay nagpapataas ng kanyang class. Makalipas ang ilang linggo, pinag-usapan ni Hill at Siran ang progreso ng training sa strategy room. Sinermonan ni Giles si Siran dahil iniwan sa kanya ang halos lahat ng training habang si Akira lang ang pinagtutuunan niya ng pansin, ngunit paliwanag ni Siran ay hindi niya mapigilan dahil nakakaaliw at kapana-panabik ang mga kwento mula sa mundo ni Akira. Ipinaalala rin niya kay Hill na ang unang hero ay nagmula rin sa mundo ni Akira. Ipinunto rin ni Siran na naka-max out ang conceal skill ni Akira kaya't hindi siya kayang makuhanan ng kamera. Nagulat si Hill sa narinig dahil tanging ang unang hero lang ang may maxed out na skill pagkarating sa mundo. Biglang pumatok si Akira sa pintuan kaya agad na umalis si Hill upang mabigyan sila ng pagkakataong makapag-usap ng pribado.
Inabot ni Akira ang isang libro kay Siran at inamin niyang palihim siyang pumasok sa archives upang maghanap ng karagdagang impormasyon ng aksidente niyang matagpuan ito. Ibinunyag ni Siran na ang librong iyon ay tungkol sa isang coup. Inamin niyang siya mismo ang sumulat nito at itinago sa archive sa anyo ng recipe book, dahil alam niyang balang araw ay matutuklasan ito ni Akira. Ipinaliwanag niyang sira na ang kanilang hari at gagawin nito ang lahat upang baguhin ang mga patakaran sa mundo nila ngayon. Nais ni Siran na tapusin na ang paghahari nito, ngunit hindi niya ito magawa dahil sa kanyang panunumpa bilang knight ng royal family. Napagtanto ni Akira na siya ang nasa pinakamagandang posisyon upang may sigawa ang coup dahil wala siyang koneksyon sa mundong ito. Inamin niyang noong unang gabi pa lamang ng kanilang pagdating ay palihim na siyang pumasok sa study ng hari at sinubukang patayin ito matapos marinig ang kanilang balak, ngunit hindi niya ito nagawa. Pinuri siya ni Siran sa tamang desisyong iyon at ipinaalala na mabigat dalhin ang pasanin ng pagpatay. Bagamat isa siyang assassin, sinabi ni Siran na hindi dapat gawing tungkulin ang pagpatay. Pinayuhan niya si Akira na iwasan ang pagpatay kung nais niyang makabalik sa kanyang mundo bilang ang parehong inosenteng batang umalis. Inamin ni Akira na siguradong madidismaya ang kanyang ina at kapatid kung uuwi siyang isa ng mamamatay tao. Napagtanto niyang palaging magagandang payo ang ibinibigay ni Siran sa kanya kaya't hinarap niya ito at tinanong kung bakit ba siya laging ginagabayan. Ibinunyag ni Siran na inaasahan niya si Akira, napansin na niya ito mula pa noong unang araw ng kanilang pagdating, habang ang lahat ay sumunod sa agos, ginamit ni Akira ang kanyang pag-iisip upang magdesisyon sa susunod niyang hakbang. Nang matanto niyang nasa alanganin siyang posisyon, humiling si Siran ng tulong ni Akira upang may sigawa ang mapayapang coup bago ito makabalik sa sarili nitong mundo. Nangako si Akira na pag-iisipan niya ang hiling na iyon at babalikan siya ng sagot. Makalipas ang isang linggo, tinipon ni Siran ang buong klase sa labas ng kastilyo at pinadala sila papunta sa Great Labyrinth ng Kanten. Lumabas ang mga taga-nayon upang ihatid sila sa kanilang paglalakbay. Tahimik na naglalakad si Akira sa likod ng kanyang mga kaklase ngunit napansin niyang may isang kainahinalang babae na masama ang tingin sa kanila mula sa isang eskinita. Nilapitan niya ito at tinanong kung bakit siya ganoon makatingin. Ipinaliwanag ng babae na hindi nararapat ituring na mga bayani ang mga tulad nila dahil napakalaki ng isinakripisyo ng nayon upang matawag sila sa mundong ito. Hindi maintindihan ni Akira ang ibig niyang sabihin. Umalis na ang estranghera pero sinabi nitong hanapin siya ni Akira kapag naintindihan na niya ang kanyang tinutukoy. Bumalik si Akira sa grupo at pumasok na sila sa dungeon. Habang nililibot nila ito, nahirapan sila dahil sa dami ng traps at monsters. Iminungkahi ni Akira na umatras sila at sumang-ayon si Siran. Inactivate ni Siran ang kanyang skill at gamit ang isang atake ay nilipol ang monster. Nagbigay siya ng senadoryas sa lahat upang tumakbo patungo sa floor exit ngunit pagdating nila roon ay sinalubong sila ng isang grupo ng monsters. Naalala ni Akira ang smoke bomb na ibinigay sa kanya ng prinsesa bago sila umalis, isang gamit na makakatulong daw sa oras ng kagipitan. Kinuha niya ito at inihagis sa mga monster, ngunit imbes na makatakas, isang minotaur ang lumabas. Nagulat si Akira dahil hindi dapat lumilitaw ang isang minotaur sa mga upper floors. Nilabanan niya ang pagkabigla at hinarap ang minotaur. Tumalon siya sa likod nito at sinubukang saksakin gamit ang kanyang dagger, pero nabasag lang ito. Bumalik siya sa kanyang mga kaklase, tinangkang tumulong ni Tsukasa ngunit pinigilan siya ni Akira dahil basag na ang kanyang mga braso. Sinabi ni Tsukasa na hindi siya maaaring manood lang dahil siya ang itinakdang hero na dapat nagpoprotekta sa klase. Ipinaliwanag ni Akira na kaya naman ng klase na ipagtanggol ang kanilang sarili dahil ilang linggo na rin silang nagsasanay, kaya dapat niyang ipunin ang lakas upang protektahan ang mga mamamayan ng mundong ito. Napagtanto ni Akira na kaya ganoon na lang ang pag-aalala ni Tsukasa ay dahil sa isang curse. Kaya't agad niyang inutusan si Yuki na i-dispel ito upang makabalik si Tsukasa sa laban at makatulong kay Siran sa pagharap sa Minotaur. Sinabi ni Akira kay Siran na gagamitin na niya ang kanyang lihim na teknik para sa ikaliligtas ng lahat. Nagpa siya si Siran na magbigay ng pagkakataon, kaya't inutusan niya si Akira na hintayin ang kanyang senadoryas. Gumamit si Siran ng isang lightning flash upang maparalisa ang Minotaur, at agad namang inactivate ni Akira ang kanyang shadow magic mula sa likuran nito. Lumikha siya ng isang shadow black hole at pinalabas ang mga tentacles patungo sa Minotaur. Pinilit ni Siran na pigilan ang galaw ng Minotaur hanggang sa maabot ito ng mga tentacles ni Akira,
ngunit nakawala ito mula sa magic barrier. Pumalo ang Minotaur gamit ang kanyang malaking palakol, ngunit hinarang ito ni Akira gamit ang kanyang mga tentacles. Tumagos ang mas marami pang tentacles sa katawan ng Minotaur at ginamit ito ni Akira bilang panghila papasok sa kanyang shadow hole. Hinailan niya ito hanggang lumubog ang katawan ng Minotaur at tanging leeg na lang ang nasa ibabaw, saka isinara ang butas para maputol ang ulo nito. Unti-unting nawalan ng kontrol si Akira sa kanyang shadow tentacles kaya't umatras sa takot ang kanyang mga kaklase. Nilapitan siya ni Siran at pinayuhang kumalma at panatilihin ang maayos na pag-iisip. Huminto sa pagpapanik si Akira at muling nakuha ang kontrol sa kanyang mga tentacles. Ibinalik niya ang mga ito sa loob ng shadow hole at tuluyang isinara ito. Napansin ni Siran na ang paggamit ng shadow magic ay nagdudulot ng matinding stress sa isipan. Hindi ito ikinabahala ni Akira, dahil ang mahalaga sa kanya ay nakaligtas sila sa isang napakadelikadong sitwasyon. Pagbalik nila sa kastilyo, inimbitahan ni Siran si Akira sa may fountain para makausap. Nagpasalamat siya sa pagligtas ni Akira sa kanilang lahat, ngunit itinuro ni Akira na kung hindi rin siya tinulungan ni Siran na mapigilan ang pagiging violent ng kanyang magic, baka namatay silang lahat. Naging maingat si Siran sa shadow magic extra skill ni Akira dahil ngayon lamang siya nakarinig ng ganoong klase ng kapangyarihan. Binalaan niya si Akira na mag-ingat sa paggamit nito dahil bukod sa mahirap kontrolin, ubos lakas din ito. Pinayuhan niya itong gamitin lamang kapag talagang kinakailangan. Nagpasalamat si Akira sa kanyang payo, binago ni Siran ang usapan at ibinalita kay Akira na may dala siyang regalo. Inabot niya rito ang isang katana at ipinaalam na ito mismo ay pinanday ng unang hero. Nagtaka si Akira kung bakit sa kanya ito ibinibigay imbes na kay Tsukasa. Ipinaliwanag ni Siran na mayroon ng sariling holy sword ang hero kaya hindi na niya ito kailangan, at bukod pa roon, mapapansin ng hari kung ang hero ang may dala ng espada. Hindi maintindihan ni Akira kung bakit magiging problema iyon, kaya inamin ni Siran na ninakaw niya ang espada mula sa armory. Nagpasya si Akira na huwag nang magtanong pa at tinanggap na lang ang espada. Naging curious siya sa pangalan ng katana kaya itinuro ni Siran na tingnan niya ang hawakan nito. Hinugot ni Akira ang espada at nadiskubring ang pangalan nito ay God of Night Sword. Napansin din niyang may iba pang mga ukit sa espada, isang mensahe mula sa unang hero na umaasang pagsisilbihan siya ng espada ng mahusay. Labis na naantig si Akira sa sinseridad ng unang hero na pinanghinayangan niyang hindi niya ito nakilala bago ito pumanaw. Pati si Siran ay ganoon din ang nararamdaman, dahil napunta na rin ang usapan sa hero, nabanggit ni Siran na patuloy pa rin ang pagdurusa ng kasalukuyang hero dahil sa malupit na sumpang ibinato sa kanya. Hinala niya na ang prinsesa ang may gawa nito, kaya nagbigay siya ng ilang palatandaan kay Akira. Agad na tumakbo si Akira papunta sa silid ng prinsesa at nadatnan niya itong ginagamit ang mahika upang manipulahin si Tsukasa. Agad niyang sinira ang magic crystal upang palayain si Tsukasa mula sa kanyang kontrol. Pinagalitan siya ng prinsesa dahil sa kakulangan niya ng galang at sa pagpasok sa kanyang silid ng walang pahintulot. Sagot naman ni Akira, hindi niya kailangan ng galang sa pakikitungo sa isang mangkukulam. Nagtaka siya kung paano siya nagtataglay ng ganoong kasamaan sa kabila ng inosente niyang itsura. Ipinahayag ng prinsesa na sinusunod lamang niya ang mga utos ng hari. Iginiit ni Akira na hindi niya kailangang sundin ang mga utos na labag sa moralidad, ngunit sagot ng prinsesa, kailangan niyang gawin ang lahat upang mapasaya ang hari. Doon napagtanto ni Akira na isa siyang alipin na na-brainwash. Umalis siya sa silid at nagtungo ang prinsesa sa kanyang cabinet upang suriin ang iba pang magic crystals na nakalaan para sa mga hero. Bumalik si Akira kay Siran at kinumpirma na tama nga ang kanyang hinala. Napagtanto ni Siran na hindi pa rin sumusuko ang hari sa kanyang masamang balak. Nahinuha niyang ipinakita ni Akira ang kanyang sarili sa prinsesa upang sirain ang crystal. Binalaan niya itong umiwas muna sa loob ng kastilyo dahil siguradong ipapahanap siya ng prinsesa, lalo pat wala siyang opisyal na pagkakakilanlan tulad ng ibang mga hero. Nagulat si Akira na sa halip na sermonan, binigyan siya ni Siran ng payo. Pinaliwanag ni Siran na naiintindihan niyang nagkamali si Akira dahil sa kakulangan pa nito ng karanasan bilang isang kabataan. Binaliwala iyon ni Siran dahil tungkulin daw niya bilang mas nakatatanda na itama ang pagkakamali. Humanga si Akira sa katalinuhan ni Siran at naisip niya sana ang mga matatanda sa dati niyang mundo ay katulad nito.
Biniro siya ni Siren na pwede naman siyang isama pabalik kung talagang mataas ang tingin niya rito. Pumunta si Akira sa gubat para doon matulog, at kinaumagahan ay nagising siya sa isang maingay na tunog. Nagmamadali siyang tumakbo at nadatnan si Tsukasa kasama ang mga kaklase at ilang sundalo. Natuwa siyang makita na wala na ang sumpa ni Tsukasa, pero napansin niyang malungkot ito kaya nagtanong siya kung anong nangyari. Sinabi ni Tsukasa na may nangyari kay Siran. Nakita ni Akira si Siran na nakahiga sa gitna ng mga tao at may nakatarak na maliit na espada sa dibdib. Lumapit siya para tingnan at nagulat nang makita na ang espada ay sa kanya. Nagtaka siya kung paano ito nangyari, pero sinabihan siya ng mga kaklase na tigilan ang drama dahil siya raw ang may kagagawan. Sinubukan ipaliwanag ni Akira na nawala ang espadang iyon noong lumaban sila sa Minotaur, pero hindi siya pinaniwalaan dahil madalas siyang bigla na lang nawawala. Naisip niya na si Prinsesa ang nagplano ng lahat at ginagamit na nito ang mga kaklase laban sa kanya. Nagutos ang hari na patayin si Akira bilang parusa sa ginawa. Tinangka siyang hulihin ng mga sundalo pero ginamit niya ang kanyang tago katawan na kakayahan at lumapit kay Hill. Sinabi ni Hill na ang mga Night Raven, ang lihim na tanod ng hari, ang pumatay kay Siran, at si Akira ang susunod nilang target. Dagdag pa niya, may iniwang gamit si Siran sa kanyang silid na kailangan niyang kunin at pagkatapos ay agad siyang umalis ng lungsod. Pinuntahan ni Akira ang kwarto ni Siran, kinuha ang iniwang gamit, at tahimik na lumabas ng lungsod. Pero bago umalis, huminto muna siya sandali para magbigay galang kay Siran. Kinagabihan, sinabi ng prinsesa sa hari na kontrolado na niya ang lahat ng estudyante maliban kay Tsukasa. Sabi niya, kapag may sapat na dahilan na sila para makipagdigma, pwede na silang umatake sa silangan. Natuwa ang hari sa balita pero nagutos siya na patuloy na hanapin si Akira para hindi ito makabalik at sirain ang kanilang plano. Kinabukasan, naalala ni Akira ang naging pag-uusap nila ni Siran. Ipinaliwanag ni Siran na ang pinakamagandang lugar para magtago habang tumatakas ay sa loob ng dungeon, pero dapat daw niya itong paghandaan ng maayos dahil limitado lang ang tubig doon. Pumunta si Akira sa dungeon habang patuloy niyang inaalala ang mga payo ni Siran. Ayon pa kay Siran, ang pinaka-epektibong paraan para mapalakas ang kanyang skills ay ang pag-explore sa dungeon dahil mas malalakas ang mga monsters habang palalim ito ng palalim. Nagtaka si Akira kung bakit walang ibang taong sumusubok pumasok sa mas malalalim na bahagi ng dungeon, at sinabi ni Siran na sobrang delikado na ang mga monsters doon na kahit mataas pa ang concealment skill mo, hindi ka pa rin ligtas. Kaya payo niya na paigtingin ni Akira ang kanyang assassination skill para maitago ang amoy, init ng katawan, at mga yapak para hindi siya madaling matunton. Napagtanto ni Akira na marami pa siyang kailangang gawin kaya sinimulan niyang mag-explore. Nilinis niya ang bawat floor ng dungeon at patuloy na bumaba para harapin ang mas malalakas na kalaban. Paulit-ulit sa isip niya ang mga sinabi ni Siran. Noon, sinabi nito na sulit ang lahat ng training dahil makakakuha siya ng bagong skill kapag umabot siya sa level 100. Na-excite si Akira sa ideya ng bagong kakayahan kaya inutusan siya ni Siran na galugarin ang labyrinth ng Kentanen at talunin ang bawat boss na makikita niya. Pagkatapos ng bawat 10 floor, tuloy-tuloy si Akira hanggang makarating siya sa ika-50 na palapag. Ayon kay Siran, kapag nakarating siya sa huling palapag at pumasok na sa boss room, hindi na siya makakalabas hanggat hindi niya natatalo ang boss, o siya ang mapapatay nito. Dagdag pa ni Siran, kapag nanalo siya, sobrang lalaki ng itataas ng kanyang lakas. Binuksan ni Akira ang pinto at biglang umatake ang isang Chimera. Naiwasan niya ang unang palo ng kuko, pero habang gumugulong palayo, biglang lumabas ang buntot nitong ahas at bumuga ng lason na tumama sa kanyang binti at nagpabagsak sa kanya. Sinamantala ng Chimera ang pagkakataon at sinaksak si Akira sa likod gamit ang matutulis nitong kuko at inihagis siya sa kabilang dulo ng silid. Napagdesisyonan ni Akira na hindi siya pwedeng mamatay dahil kailangan niyang ipaghiganti si Siran at makauwi sa kanyang mundo. Hindi na siya magpapigil, ginamit niya ang buong lakas ng kanyang shadow magic at winasak ang halimaw gamit ang matatalim na tentacles. Pagkatapos talunin ni Akira ang boss, nawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa. Na-detect ng kanyang shadow magic na malubha ang mga sugat niya, kaya automatikong nag-activate ang recovery mode gamit ang nakaimbak niyang emergency mana. Kinabukasan, nagtipon ng mga estudyante sa dining hall. Nagmungkahi si Tsukasa na sugpuin na nila ang Demon Lord, pero tumanggi ang karamihan sa kanya.
Napansin niyang kontrolado na ng sumpa ng prinsesa ang mga kaklase niya, gaya ng babala ni Commander Gilas. Nagdesisyon siyang gawin ang misyon mag-isa, pero nag-alok ng tulong si Kiosk, pati na rin ng ilan pang estudyante, kaya't umalis sila ng kastilyo. Habang naglalakad palabas ng lungsod, sinabi ni Tsukasa na buti at nakalabas sila ng walang gulo. Pinaalala ni Kiosk na ang misyon talaga nila ay talunin ang Demon Lord kaya hindi sila pipigilan ng hari. Nagtaka si Tsukasa kung bakit sila tinulungan ng iba, at ipinaliwanag ni Yuki na ang lahat ng tumulong ay hindi kontrolado ng prinsesa. Pinaalala niya na isa siyang disenchanter kaya immune siya sa mga sumpa at marunong siyang makaramdam kung may nakakaapekto sa iba. Inamin ni Kiosk na baka siya ang dahilan kung bakit naputol ang ilang sumpa, bagaman malabo ang kanyang alaala, naaalala niyang may sinira siyang mga kristal sa isang kwarto gamit ang isang katana, kahit hindi niya alam kung paano ito napunta sa kanya. Sinimulan na nila ang kanilang misyon habang pinagmamasdan sila ni Gilas mula sa tore. Masaya siya na sapat ang lakas ng kanyang skill para manipulahin si Kiosk at tulungan itong sirain ang ilang sumpa. Masaya rin siyang natupad niya ang huling hiling ni Siran at tahimik siyang nagpaalam sa bayani. Sabik si Kiosk na makaharap si Akira dahil may bigat pa rin ang loob niya sa hindi niya pagtulong noon. Naalala niya ang unang pagkikita nila sa dating mundo, na diskubre niyang nagtatrabaho si Akira bilang kontratiste sa tago at nangakong hindi niya ito isisiwalat. Nalaman nilang magkaibigan ang mga kapatid nila kaya naging magkaibigan na rin sila. Samantala, nagising si Akira sa loob ng labyrinth at nagtataka kung bakit nanaginip siya tungkol kay Kiosk. Umasa si Akira na maayos ang kalagayan ni Kiosk at ng kanilang mga kapatid na babae sa kanilang pagkawala. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at inasahan niyang masakit ang katawan niya, pero nagulat siya dahil parang kagagaling lang niya sa isang mamahaling spa. Tiningnan niya ang kanyang stats at napansin niyang halos puno na ang kanyang HP at ang kanyang shadow skill ay tumaas ng 2 level sa isang gamit lang. Hindi niya maunawaan kung bakit ang bilis ng pag-level up ng kanyang mga skills, pero nagpasya siyang ipagpatuloy ang pag-explore sa mas malalalim na bahagi ng labyrinth. Sa ika-75 na palapag, nakalaban niya ang isang slime at agad niya itong pinuksa. Nang matuno ito, isang elf ang lumitaw mula sa loob ng slime. Hindi inaasahan ni Akira na may elf sa loob ng slime. Ginamit niya ang kanyang world eye para i-appraise ito, pero biglang nag-flash sa isipan niya ang buong buhay ng elf na muntik nang lamunin ang kanyang katinoan. Agad niyang pinigil ang skill bago pa siya tuluyang mabulag. Ipinangako niyang hindi na niya ulit gagamitin ang skill na iyon dahil masyado itong delikado. Nagising ang elf at nagtanong si Akira kung nasasaktan ba siya. Sinabi nitong ayos lang siya pero hindi naniwala si Akira dahil nasilip niya ang stats nito at ang HP ay nasa halos 2% na lang. Napansin din niyang may world eyes din ang elf dahil inappraise rin siya nito. Tinanong ng elf kung nasaan sila at ipinaliwanag ni Akira na nasa ika-75 na palapag sila ng labyrinth. Sinaway niya ito sa pag-appraise sa kanya ng walang palem, pero nawalan ng malay si Amelia bago pa siya makapagtapos ng salita. Dinala niya ito sa isang tahimik na bahagi ng dungeon at binalot ng kumot upang makapagpahinga. Pagkalipas ng kaunting oras, nagising ito at binigyan niya ng tubig para bumaba ang lagnat. Umamin si Amelia na masyado siyang gutom para muling makatulog, kaya binigyan siya ni Akira ng mainit na lugaw. Sabik itong kumain at natuwa si Akira na may gana na itong kumain, kaya sigurado siyang makakabawi ito ng lakas. Nagtaka si Amelia kung paano siya naging sanay sa pag-aalaga ng may sakit, at sinabi ni Akira na natutunan niya ito sa pag-aalaga sa kanyang inang may sakit. Napansin ni Amelia ang numero sa pader at tinanong kung bakit level 69 ang naroon, gayong sinabi ni Akira na nasa level 75 sila. Ipinaliwanag ni Akira na bumalik siya paitaas dahil ito ang pinakamalapit na palapag na may mapagkukunan ng tubig para maalagan siya. Humiga ulit si Amelia at inamin na wala pang taong tumulong sa kanya ng ganito kahit pa isa siyang royalty. Nagpasya si Akira na matulog na rin at inactivate ang kanyang sensors para manatiling ligtas habang natutulog. Pagkagising nila, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay sa loob ng labyrinth hanggang marating nila ang ika-80 na palapag. Nagtaka si Akira kung bakit sinusundan pa rin siya ni Amelia kahit mukhang gumaling na ito. Nilinaw ni Amelia na nagkataon lang daw na pareho sila ng direksyong tinatahak at hindi siya talagang sumusunod. Binalaan siya ni Akira na hindi niya ito poprotektahan at sinagot siya ni Amelia na kaya niyang alagaan ang sarili niya.
Pagpasok nila sa boss room, agad silang inatake ng isang dragon. Nagtago si Akira gamit ang concealment skill at lumibot sa gilid ng dragon habang ginamit naman ni Amelia ang gravity manipulation para hindi ito makagalaw. Sumugod si Akira para tapusin ang laban pero nahampas siya ng dragon. Sinabi ni Amelia na nararamdaman ng dragon ang mana ni Akira kaya't pinayuhan siyang ikalat ito sa paligid. Dahil wala siyang ganoong kakayahan, gumamit na lang siya ng ibang estratehiya, ginamit niya ang shadow skill para iliga ang atensyon ng dragon at tinarget ang mahina nitong bahagi. Bumagsak ang dragon sa lupa at nagsimulang magliwanag, binalot ng puting ilaw ang buong silid. Pagkapawi ng liwanag, ang dragon ay naging isang malaking itim na pusa. In-appraise ito ni Amelia at nalaman niyang buhay pa ito at may class na shapeshifter, ibig sabihin ay hindi ito totoong dragon. Hinala na niya ito mula pa kanina dahil hindi ganoon kadaling matalo ang isang tunay na dragon. Napansin ni Akira na ginagamit ni Amelia ang kanyang World Eye para makuha ang impormasyong ito. Nagtaka si Amelia kung bakit bihirang gamitin ni Akira ang sarili niyang World Eye, at inamin nitong masyado pa siyang mahina para kontrolin ito. Naisip niyang kailangan niya pa itong i-level up para magamit ng maayos. Pinayuhan siya ni Amelia na gamitin ito ng mas madalas kahit hindi pa niya ito ganap na kontrolado, para masanay siya rito. Nagising ang itim na pusa at ipinahayag ang pagkadismaya dahil natalo siya ng mga baguhang bata na wala pang karanasan sa pakikipagsapalaran. Nagulat si Akira na kaya pala nitong magsalita, ibinunyag ng pusa na isa siyang intelligent animal na nilikha ng Demon Lord, hindi isang karaniwang halimaw na sumusunod lang sa likas na ugali. Pinagalitan ni Akira ang itim na pusa dahil masyado itong mayabang kahit nasa alang-alang ng kalagayan na ito. Hindi ito ininda ng pusa at humiling lang ng ilang minuto para ihatid ang mensahe ng Demon Lord. Nagsalita ang Demon Lord sa pamamagitan ng pusa at iniutos kay Akira na pumunta sa volcano, ang lupain ng mga demon. Sabi pa niya, hinihintay siya roon sa kanyang kastilyo. Nagulat si Akira na kilala pala siya ng Demon Lord, at nagtaka kung paano nito nalaman na nasa loob sila ng labyrinth. Inamin ng pusa na wala siyang ideya dahil hindi kayang abutin ng utak niyang parang gisantes ang kaisipan ng Demon Lord. Nahiga ito sa sahig na parang magaan na ang pakiramdam matapos gawin ang kanyang tungkulin, at tinanggap na niya ang kamatayan mula kay Akira. Pero tumanggi si Akira na patayin siya, ipinaalala ng pusa na lahat ng demon ay kalaban ng tao, kaya hindi naman kailangan ng awa. Sagot ni Akira, hindi siya naniniwala roon, hindi lang naman mga demon ang pwedeng maging masama. Pinuna ni Amelia na hindi sila makakaalis sa silid hanggat hindi namamatay ang boss o ang challenger. Pinilit ng pusa si Akira na tapusin siya, pero tumanggi si Akira dahil mahilig siya sa pusa, lalo na sa itim na pusa dahil maganda ang balahibo nito at marunong pang magsalita, hindi tulad ng ibang halimaw. Akala ng pusa ay niloloko lang siya ni Akira at pinigilan niya itong magsalita pa, pero nanindigan si Akira sa kanyang sinasabi. Sigurado siyang may ibang paraan para makalabas, biglang may naisip si Amelia, kung gagawin ni Akira na familiar ang itim na pusa, hindi na ito ituturing na boss ng labyrinth. Sabi ng pusa, hindi ito praktikal dahil ang ritual ng pact ay nangangailangan ng matinding kontrol sa mana. Hindi siya naniniwala na kayang gawin ni Akira ito dahil wala pa raw itong sapat na karanasan. Pero tiwala si Amelia na kaya ni Akira dahil minsan na niya itong nalinlang gamit ang environmental mana control. Nagtanong si Akira kung anong mangyayari kung magkamali siya, at sagot ng pusa, maaaring mamatay silang pareho. Nagpa siya si Akira na subukan pa rin ito kahit may panganib, pero nag-alala si Amelia na baka isinusugal lang niya ang buhay niya ng basta-basta. Tumindig si Akira sa kanyang desisyon, at tinanggap ito ng pusa dahil wala naman daw siyang pakialam kung mabubuhay pa siya o mamamatay. Galit si Akira dahil tila wala man lang pakialam si Knight kung mabubuhay pa siya o hindi, at sinabi ng pusa na alam naman niyang wala na siyang silbi kahit mabuhay pa siya. Tinanong ni Akira kung paano gawin ang ritual, at sinabi ni Amelia na kailangan muna niyang bigyan ng pangalan ang pusa. Inilapat ni Akira ang kanyang kamay sa pusa at pinangalanan itong Knight dahil sa makintab at magandang itim nitong balahibo. Sinabihan siya ni Amelia na ilagay ang kamay sa paa ni Knight at i-channel ang kanyang mana papunta rito, ngunit binalaan siya na mag-ingat dahil wala na siyang pangalawang pagkakataon kung pumalpak siya. Tiniyak ni Akira na hindi siya mamamatay, sinunod niya ang tagubilin at inilagay ang kamay niya kay Knight.
Biglang nailipat ang diwa ni Akira sa loob ng isipan ni Knight at napunta siya sa isang bayan na nilalamon ng apoy. Nakita niya si Knight na nagwawala sa gitna ng nasusunog na bayan at tinawag ito para patigilin sa ginagawa. Humarap sa kanya si Knight at biglang nagpalipad ng fireball. Nablock ni Akira ang karamihan ng damage pero nasugatan pa rin ang kanyang balikat. Bumagsak siya sa bubong sa tapat ni Knight at agad na tumayo. Sinigawan siya ni Knight na dapat na siyang patayin dahil iyon lang daw ang paraan para makalabas siya sa kanyang isipan. Pinakawalan ni Knight ang isang energy beam gamit ang kanyang paa na Sumire sa gusaling kinatatayuan ni Akira. Tumalon si Akira para makaiwas ngunit inatake siya muli ni Knight sa ere gamit ang bukas na palad nito. Lumabas din sa totoong katawan ni Akira ang pinsala, nagkaroon siya ng marka sa tainga. Naghagi si Akira ng ilang kutsilyo kay Knight at dito naniwala si Knight na handa na siyang lumaban. Sumugod si Akira at si Knight ay nagpakawala ng matutulis na kuko para depensahan ang sarili, pero hinayaan ni Akira na tamaan siya. Nagtaka si Knight kung bakit pilit siyang inililigtas ni Akira sa halip na patayin siya at makatakas. Sagot ni Akira, hindi niya siya papatayin dahil alam niyang si Knight mismo ay ayaw din siyang patayin. Paalala ni Knight na isa siyang halimaw, pero hindi ito iniinda ni Akira, alam niyang pagod na si Knight sa pamumuhay bilang isang monster. Nangako si Akira na aalagaan niya ito at iingatan para hindi na ito makapanira gaya ng ginawa nito sa nakaraan. Unti-unting nagbago ang anyo ni Knight at naging isang maliit na pasang bahay na agad yamakap sa bisig ni Akira. Bumalik si Akira sa totoong mundo at agad siyang nilapitan ni Amelia para tiyaking ayos lang siya. Umupo si Akira at hinawakan si Knight. Ang marka sa ulo ni Knight ay nagbago at naging kapareho ng pack symbol sa kamay ni Akira. Nagkamalay si Knight at ipinahayag ang tuwa niya sa kung anong maaaring mangyari sa kanilang dalawa sa hinaharap. Biglang lumitaw ang isang teleportation circle at natuwa si Knight na gumana ang plano nila. Gusto na sanang umalis ni Akira pero alam niyang hindi pa makagalaw si Knight, kaya nag-isip siya kung anong dapat gawin. Sinabi ni Knight na hindi mawawala ang circle hanggat hindi ito ginagamit, kaya humingi siya ng ilang minuto para makapagpahinga at makabawi ng lakas. Iminungkahi ni Amelia na gamitin nila ang oras para mas makilala ang isa't isa. Agad pumayag si Knight kaya tinukso siya ni Akira na napakabilis niyang naging palakaibigan gayong kanina lang ay mailap pa siya. Samantala, nakarating na ang iba pang heroes sa bayan ng Yamato. Nagulat si Tsukasa dahil hindi niya inakalang totoo ang mga kwento tungkol sa lugar na iyon. Excited naman si Yuki na libutin ang bayan dahil agad siyang na-in-love dito. Naghanap sila ng matutuluyan at nagpalit ng malilinis na damit. Pagsapit ng tanghalian, nagsama-sama ang mga babae at lalaki sa hapagkainan. Pagkatapos kumain, iminungkahi ni Tsukasa na pag-usapan na nila ang lagay ng kanilang misyon. Sabi niya, paubos na ang kanilang pera kaya kailangan nilang makahanap agad ng trabaho. Iminungkahi ni Rino na magtrabaho sila bilang adventurers. Sigurado siyang may guild malapit lang dahil may nadaanan silang mga adventurer sa daan. Nasiyahan si Tsukasa sa suhestyon at nagbanggit pa ng isa pang bagay, kailangan nilang makakalap ng impormasyon dahil kakaunti pa lang ang alam nila sa mundong ito. Iminungkahi ni Rantro na kausapin nila ang maraming tao at basahin ang lahat ng aklat na makikita nila tungkol sa mundo. May pagdududa si Waki kung makakahanap ba sila ng aklat na nagtuturo kung paano makakabalik sa dating mundo. Inilahad ni Tsukasa na ang pinakamainam nilang pag-asa para makabalik ay talunin ng Demon Lord gaya ng utos ng hari. Nagtaka si Kyosuke kung bakit sigurado siya, at ipinaliwanag ni Tsukasa na kapag nagampanan na nila ang kanilang tungkulin bilang heroes, maaari na silang makipagkasundo sa hari at prinsesa para makabalik. Napagpasyahan ni Tsukasa na lalarga sila para hanapin ang Demon Lord kapag sapat na ang pera nila, pero hindi siya sinang-ayunan ni Kyosuke. Sa halip, iminungkahi nitong kailangan muna nilang makipagkita kay Akira dahil mas malakas ito sa kanilang lahat. Sigurado si Kyosuke na matatagpuan sila ni Akira at tutulungan sa laban kontra Demon Lord dahil hindi nila ito kayang harapin mag-isa. Sumang-ayon si Rantro, pero pinaalala ni Waki na si Akira pa rin ang pangunahing pinaghihinalaan sa pagpatay kay Commander Saran. Mabilis namang pinawalang bahala ito ni Kyosuke at sinabing nalinlang lang sila ng sumpa ng prinsesa. Nagduda si Yuki na sasama pa si Akira sa kanila dahil noon pa lang sa kastilyo ay gumagawa na ito ng sariling plano. Tinanong ni Shi si Tsukasa kung ano ang pasya niya bilang leader ng grupo.
Sandaling nag-isip si Tsukasa at sumang-ayon kay Yuki. Sigurado siyang hindi makikipag-team up si Akira dahil ni hindi man lang siya nakilala kahit magkaklase sila mula pa kindergarten. Sumang-ayon si Kiosk na loner talaga si Akira at ayaw nito ng teamwork. Ipinahayag ni Tsukasa na kailangan nilang umasa sa sarili nilang coordination para talunin ang Demon Lord dahil siya lang ang may hawak ng Holy Sword na kayang tumapos rito. Alam niyang makakahadlang lang sila kay Akira kung pipilitin nila itong isama, pero gusto niyang lumakas para pagdating ng araw ay posible na ang pagsasama nila. Sa huli, nagpa siya si Tsukasa na maghintay sa Yamato habang may mga halimaw pa sa lugar na pwede nilang gamitin sa pagsasanay. Sumang-ayon ang lahat sa plano niya at agad siyang nag-utos na simulan na ang pagkilos. Samantala, sa kuweba, ibinahagi ni Amelia ang mga nangyari sa kanya bago siya makilala ni Akira. Ikinwento niya kung paano siya itinaboy mula sa kanilang bayan at nakatakas sa mga elf hunters na nais siyang patayin. Nahulog siya sa dagat at nang inanad sa pampang, nilamon siya ng isang malaking slime. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, si Akira na ang una niyang nakita. Nagulat si Knight sa kwento dahil bihira raw lumamon ng elf ang slime, at mas ikinagulat niya na nakaligtas pa ito sa digestion. Inamin ni Amelia na nagpapasalamat siya sa slime dahil kung hindi siya nito nilamon, hindi niya makikilala si Akira. Nagpilit si Akira na kailangan pa rin niyang bumalik sa kanyang bayan at ayusin ang problema sa kanyang mga kababayan. Ngunit malungkot na sinabi ni Amelia na wala na siyang tahanan na babalikan. Sigurado si Akira na pwede pang kausapin ni Amelia ang kanyang kapatid na babae, pero iginiit ni Amelia na hinding-hindi na maayos ang lahat. Naiintindihan ni Akira ang dahilan niya dahil may nakababata rin siyang kapatid na babae. Naalala niya ang panahong binilhan niya ito ng bagong cellphone dahil basag na ang screen ng luma. Pinagalitan siya ni Yuri dahil kumuha pa siya ng dagdag na trabaho at nawalan ng tulog para lang makabili ng regalo na hindi naman niya hiningi. Habang nag-uusap sila, biglang dumating ang kanilang ina at nagulat silang pareho dahil hindi pa ito dapat gumagalaw. Tiniyak ng ina nilang ayos lang siya at ipinaliwanag kay Yuri na binilhan siya ng telepono ni Akira dahil mahal siya nito at iniisip ang kapakanan niya. Nagpanggap si Yuri na matigas pa rin ang loob niya pero sa huli ay tinanggap na lang ang regalo at pinalampas ang pagkukulang ni Akira. Ipinaliwanag ni Akira kay Amelia na normal lang ang tampuhan sa pamilya, pero hindi nito pinuputol ang ugnayan ng isa't isa. Ipinahayag niya ang hanggaring makabalik sa sarili niyang mundo para muling makita ang kanyang pamilya. Ngunit inamin din niyang kailangan muna niyang ipaghiganti si Saran. Sa sobrang tindi ng galit niya, natakot si Amelia sa nararamdamang bloodlust mula sa kanya. Nilapitan siya ni Knight para damayan at sabihan si Akira na kontrolin ang kanyang emosyon. Humingi ng paumanhin si Akira sa pagdadala niya ng damdamin. Para makabawi, nakipaglaro siya kay Knight tulad ng ginagawa niya noon sa mga pasang gala sa kanilang lugar. Tutol si Knight at sinabing hindi siya tulad ng mga pasang iyon, pero hindi siya pinansin ni Akira. Niyakap niya si Knight at ibinaon ang mukha sa malambot nitong balahibo, kaya't sinermonan siya ni Knight dahil sa kanyang kakulaitan. Paalala pa niya, kapag namatay ang isa sa kanila, mamamatay rin ang isa dahil sa kanilang kasunduan. Alam ito ni Akira pero hindi siya nababahala, dahil kahit magkalayo sila, maaari pa rin silang mag-usap sa isip. Nakaramdam ng selos si Amelia dahil mas malapit si Akira kay Knight kaysa sa kanya. Pagkatapos magpahinga, lumapit sila sa teleportation circle. Tinanong ni Akira kung saan sila dadalhin nito, at inamin ni Knight na hindi niya alam. Paliwanag pa niya, kakaunting demon lang ang marunong gumawa at magpatakbo ng mga magic circle. Naisip ni Akira na kapag natalo na niya ang Demon Lord, papagawan niya ng sarili niyang teleportation circle. Ibinunyag ni Amelia na ayon sa narinig niya, ang mga asol na teleportation circle ay dinadala ang gumamit sa lugar na gusto nila, pero kapag sabay-sabay ang gagamit, isa lang ang sinusunod nitong layunin. Hindi nagustuhan ni Akira ang kondisyon ng teleportation circle dahil hindi sila sigurado kung saan sila dadalhin kung sabay-sabay silang gagamit nito. Ngunit sinabi ni Amelia na ayos lang sa kanya kahit saan siya mapunta, basta makasama lang niya si Akira. Dahil sa sagot niyang iyon, napaniwala si Akira kaya sabay-sabay silang pumasok sa circle. Saglit niyang naisip na gamitin ito para makauwi sa kanyang mundo, pero agad niya iyong binalewala dahil ayaw niyang bumalik sa kasalukuyang kalagayan niya. Na-teleport sila sa unang kontinente, ang lupain ng mga elf. Masaya si Akira sa layo ng narating nila,
Pero bigla namang kinabahan si Amelia at nakaranas ng panic attack dahil ayaw pa niyang bumalik doon. Biglang may tumama ng palaso mula sa gubat na tinarget si Amelia, pero mabilis si Akira at naitulak siya palayo. Muling bumaril ang hunter ng isa pang palaso, pero sinalubong ito ni Akira ng kanyang throwing knife. Agad niyang nilapitan ang kalaban at tinutukan ito, binalaan na huwag nang magpaputok ulit kung ayaw niyang mapugutan ng ulo. Dumating sina Amelia at Knight upang salubungin siya, at nakilala ni Amelia ang hunter, si Liam. Ipinahayag ni Liam na hindi na ito ang bayan ni Amelia dahil hindi na siya kinikilalang prinsesa. Binalaan niya si Amelia na huwag nang magpakita at manatiling nagtatago, pero hindi na nakatiis si Akira at pinatumban niya ito dahil sawang-sawa na siya sa kayabangan nito. Nagpasalamat si Amelia, pero sinabi ni Akira na wala siyang dapat ipagpasalamat dahil napapalibutan na sila. Tumingin siya sa paligid at nakita ang 12-12 ng hunters na nakatarget ng palaso sa kanila, lumabas mula sa kagubatan si Kiko at ipinahayag na kailangan pagbayaran ni Amelia ang kanyang mga kasalanan, at hindi na niya hahayaang makatakas siya ng buhay, gaya ng nangyari noon, napagtanto ni Akira na nagkamali siya tungkol sa pamilya, mas malalim at mas mabigat pala ang alitan sa pagitan ng magkapatid kaysa sa inaakala niya.